Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, matindi. Talagang isang kulto, nabisto, ang pang-abuso, panluloko sa maraming kapwa nating Pilipino. Maraming biktima nito, mga kaibigan. Lahat ng biktima. At kung ano nga ba, itong ikangay panluloko, pang-abuso na ginawa nitong kulto na ito. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Maawa naman kayo mga media, maawa naman kayo nasa gobyerno, yung nasa poder, yung nasa responsable, magbigay ng investigation dito, sana bigyan mo na naman ng tama. Papakinaman kasi naawa kami sa aming mga tao. Paano na kami ngayon? Wala kaming leader. Siya po ang binigay. Siya po ang inibilin ng aming maraming leader upang ito'y magpatuloy ng napakatagal na for almost century na ang pagdadala o pagbahagi ng organisasyon na ito at puro kabaitan, puro pananampalataya sa Diyos ang tinuro nila sa amin. Pero bakit ngayon? Bigla na lang ganito. Hindi sapat sa amin to. Hindi kami na si senior ang aming mga leader. Paano na kami ngayon? Ang mga bata, marami. For almost 4,000 people in this organization. Ano na ang mangyari? Ano na ang magagawa? May magkalam ba ang lungsod? Kaya ba nilang buhayin kami lahat? Kaya ba nilang sutirin? May kahit isang piso na kailangan milisasyon. Wala kang binigay dito. Wala sila. Walang tulong. So kaya, pag wala na si senior, siya lang ang nagtingin sa lahat namin dito para mabuhay ng tahimik, para mabuhay ng maluwag, mabuhay ng ganito simple, malalim. Wala sa gobyerno. Wala. Paano na? Pag mawala si senior. Ano ngayon? Ano? Wala. Record, criminal record. Wala. Kahit kailan sa lungsod, wala. Pero bakit nagkaganito? Bakit tinig lang ng mga tao? Ilan lang sila? Ilan lang ang witness doon? Madami kami dito. Pero bakit hindi kami pinakinggan? Bakit pinakinggan lang nila? In the rest of 1,000 people na bumaba. Ilan lamang yung nagtistigo. At kami, anong ginagawa namin? Ano bang share namin? Bakit hindi kami pinapakinggan? Instead na ang mga tao dito na mamuhay ay hindi kayang magbago ng kanilang sarili. Kaya sila lumabas. Basta mga bagong tuturuan ni senior, tuturuan namin mula sa aming mga ninuno ang magandang asal. Yung mga bata, yung mga bata mismo. Yung sinabi nilang sa labios. Yung sa labios. Paano na yung mga magulang? Yung mga bata dito. Yung mga bata, tawagin natin to. Kailan ngayon ng karagdagang puwersa ng pulis at militar ang lokal na pamahalaan ng Socorro sa Surigao del Norte dahil sa tumitinding tensyon bunsod ng nalalapit na pagdinig ng Senado sa umano'y kulto roon. Giit naman ang grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, wala silang intensyong manggulo. Pero apila nila, sa lugar na lang nila idaos ang Senate hearing. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Galit at emosyonal na humihingi ng hustisya ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI kasama ang kanilang leader si Jaren Esquilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Tinuturuan ba kayo ng pumatay ng tao? Tinuturuan ba kayo ng sumuway sa mga magulang? Ang ilang magulang, isinama pa ang kanilang mga menor de edad na anak. May color coding pa ng damit ang nasa 4,000 miyembro depende sa kinabibilangang cluster ng organisasyon. Ilang araw bago ang pagharap sa Senado, sumugod dito sa tuktok ng bundok ang mga miyembro ng SBSI para manawagan ng hustisya sa mangyayaring investigasyon. Bawis na walang kwentang investigasyon! Napakistangan ang ano! Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon pa si Senyor Aguila. Paano na kami ngayon? Pag wala kaming leader, siya po ang binigay, siya po ang inibilin ng aming maraming leader. Ayon sa SBSI, nakikipag-areglo na sila sa lokal na pamahalaan ng Socorro para iatras sana ang mga isinampang kaso. Pero sabi ng LGU, huli na lalo't umabot na sa Senado ang usapin. Kaya para hindi lalo magkagulo sa paparating na pagdinig sa Huwebes, umapela na si Socorro Mayor Riza Timkang para dagdagan ng mga pulis at sundalo sa kanilang bayan.
Umapila rin siya sa mga leader ng SBSI para pakalmahin ang kanilang mga miyembro at irespeto ang batas. Ayon naman sa grupo, wala silang balak manggulo. Pero pakiusap nila, sa Sitio Kapihan sa Socorro na lang daw gawin ang nilulutong investigasyon ng Senado imbes na sa Maynila. Bagay na tinutulan mismo ng nagsiwalat ang isyu na si Senator Risa Ontiveros na nanindigang sa Senado dapat gawin ang pagdinig. Kulang kami talaga sa pondo kasi simple yung kulang lang kami dito. Kulang kami sa pera, wala kaming pera. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado. Okay, alright. Iyan po mga kaibigan at napanood nyo ang video clip. Shout out at maraming salamat News 5. Maraming salamat Ma'am Gretchen Ho. Ipahintulo to ang paggamit ng inyong video clips. Suportahan din po natin yan si Ma'am Gretchen Ho. News 5, muli maraming salamat. Okay, kakaiba po ito ang ating tatalakayan ngayon mga kaibigan. At ito nga ay marami din nagre-request nung nakaraan linggo pa. Simula ang pumutok na balitang ito ay hindi po natin na mapagbigyan sapagkat tayo ay abala at napakarami nating dapat unahin din na mga update sa ibang tinatalakay natin before. But ito mga kaibigan ay importante ding mahalaga na dapat malaman natin at tutukan sa ating pagtatalakay. Samahan niyo po ako dito. Ito'y unang pagtatalakay ko po dito ay bigyan ko muna po kayo ng kaunting kaalaman. Ito po ay kalat na din at balitang balita sa social media, mainit na pinag-uusapan na dapat talagang pag-uusapan dahil hindi po ito normal na ika nga po ay pang-abuso. Abnormal po ito mga kaibigan. Okay, bago tayo magpatuloy ay kaunting kaalaman muna dito sa pagkatao nitong leader ng kulto. Suriin po muna natin mga kaibigan itong nasa larawan. Yan. Makikita nyo po diyan sa larawan. Yan po ang leader ng kulto. Itong hinayupak na ito, manluloko talaga. Leader ng kulto na ang pangalan niya ay si Renz. Okay, maliwanag po. Tandaan po natin at kilalaning mabuti ang mukha na yan. Iyan po ang taong manluloko na leader ng kulto. At taga-saan po siya? Diyan ho sa Surigao. Kapihan. Yung kanilang kinalalagyan sa isang bundok. Ano po ang layunin nitong kulto na ito, mga kaibigan? Ito ho ay nakatira ng ilang taon na diyan sa isang lugar na bundok. Makikita po sa ruling ng video. At napapaligiran po yung bundok na yan ng kaunting ikangay tubig. At doon ho sila dumadaan. Bakit sila tumira doon mga kaibigan? Wala namang problema mga kaibigan, di ba? Kahit saan po sila tumira. Basta tama lang po ang ginagawa at hindi inaapakan ang ating pamahalaan, hindi inaapakan kung sino man ang nanunungkulan at higit sa lahat, hindi ka dapat mangabuso ng kapwa mo tao. Okay, mamaya tayo ho dumako doon sa pangabuso. Sino po ang nagsiwalat nito? Ito ay siniwalat ni Senador Risa Ontiveros, kaya po ito ay may imbestigahan. Malaki po ay nga po ay pananagutan nitong leader ng kulto na manluloko na ito. Dahil hindi lang po isang tao ang niloko nito, maraming utak ang niloko nito. Mahigit kumulang 4,000 ang na-mind condition nito. Niloko na yung iba ho dito sa mahigit 4,000 na nakatira diyan sa bundok ay panluloko ng kanyang ikangapoy kulto. Tawagin natin kulto dahil kulto ito mga kaibigan. Sino-sino po ang naloko nito? Ang mga bata ho mga kaibigan ay nakatakas diyan po sa isang bundok na ikangapoy kinalalagyan nila.
inabuso at isiniwalat po na hawak ngayon ng ating DSWD. At naglalaman nga ng kanilang pagsisiwalat ay kalukuhan nitong leader ng kulto na ito na si Renz na makikita po natin diyan sa larawan. Medyo mild pa lang po mga kaibigan, dahil kung dadakuhan natin ng pagtatalakay ito ay hahaba po tayo. Aabutin tayo na lang oras. Kaya't kaunting padaan lang po sa kaunting kaalaman dito sa ating tinatalakay. Sino-sino po ang kanyang naging biktima? Bata, matanda, may ngipin at wala ay naging biktima ho nito sa pamagitan po ng kanyang pagmamind condition. Alam nyo, noong ika nga po yung nagre-recruit ito, ang sinasabi niya ho, dito sa napaniwala niya na mahigit 4,000 na naninirahan ngayon diyan sa bundok, na hindi pa nagigising sa katotohanan, ay ang paniniwala ho nila, kaya ho sila ay napasama diyan sa bundok doon tumira, ay darating na ang paghukom. Darating na ang Panginoon Diyos. Kaya dapat doon na manira. Ibig sabihin siguro ay gunaw, maraming tubig, dahil sa bundok ay hindi maabot ng tubig. Yun ang paniniwala nila. Isang doktrina. Kaya sila ay sumama doon sa bundok. Ang mga ari-ariano ay bininta, mga kaibigan, ng lahat ng sumama diyan ho sa bundok para manirahan. Sokoro ang tawag kung tawagin po. Lugar ng Sokoro. At pangatlo, ano pa? Ang lahat na nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi maliligtas. Ayon po sa doktrina nitong hinayupak na ika nga po'y leader ng kulto na ito na manluloko. Lahat ng nasa gobyerno ay hindi maliligtas, datapuat ang lahat po na nabiktima niya na maging teacher, anumang propesyon na nagtatrabaho sa gobyerno ay nag-resign upang doong maniraho sa bundok para maligtas lang, mga kaibigan. At marami pang iba ho, mga kaibigan. Hindi ko na pwedeng isa-isa at napakadami pa ang mga dahilan para maakit niya ang kanyang ika nga po'y kapwa kababayan upang manira doon sa bundok. Okay, bakit ho ito ay nabisto, mga kaibigan? At ano ang batayan? Talagang matindi ito. Sa pangunguna po ng ating Senador Risa Hontiveros ay isiniwalat po diyan sa Senado. At ngayon po ang naging bunga ay may mga bata ho na nakatakas na hawak ngayon ng DSWD. Nabiktima sila ng pangabuso. Hindi lang ho sila ang biktima ng pangabuso, pati nanay ay biktima ng pangabuso. Okay, tapos na ho tayo doon sa bata na biktima ng pangabuso. Dito naman sa matatanda tayo dumako. Ang matatanda din po ay biktima ng pangabuso. Alam niyo kung bakit? Ay talagang pag naisipan ho nito, mga kaibigan, nitong kulto na ito, na leader na ito, na ipakasal kanino man kahit may asawa, ay pipiliting ipakasal, mga kaibigan. Ganon din ang bata na kahit minor de edad ay papakasal, pipilitin niyang ipakasal kahit kanino man na membro ng kanilang kulto, mga kaibigan. Naku po, at higit pa, alam niyo ang mga purpose na ika nga po'y nanggagaling sa buhis ng taong bayan, ay alam nyo kayo mga nagbubuhis, tayo mga nagbibigay ng buhis sa gobyerno. Kahit hindi monthly nagbabayad, bumili ka man ng anumang uri na bilihin na binabayaran ng buhis. Binabawas sa mga bilihin, di ba? Kumain ka sa Jollibee, may buhis, may gasolina ka, may tax, mga kaibigan, napupunta po yan sa gobyerno. Bakit ko nabanggit niyan? Ang purpose, ang mga ika nga po'y ayuda ng gobyerno na binibigay ho dito sa kanyang mga membro ay yung iba ho ay may kahati itong ika nga po hinayupak na leader ng kulto, mga kaibigan.
Matindi, di ba? Ay manluloko talaga. Ay pera ng taong bayan. Kita mo, pakikinabangan niya, siting pretty, pataba-taba. Kita mo, taban-taba, Kita mo? Batang kanyang mga membro ay binibiktima ng pang-abuso. Higit pa diyan. Ang mga bata ay hindi nakakapag-aral at pinagtatrabaho, mga kaibigan, kahit menor de edad. Napakarami pong dahilan, mga kaibigan, dito sa leader ng kulto na ito para madiin at nasa ganun po, mabigyan po ng justice, maraming ebidensya, mga kaibigan. Kita mo, ilan libo ho ang naging biktima niya. Hanggang ngayon po ay biktima niya. Bagamat panig po ang karamihan sa kanya. Dahil nandiyan po, makikita po natin sa ruling ng video, ay pinagtatanggol pa itong leader ng kulto na ito. Ganyan po, mga kaibigan. Yan ang pinaglalaban din po natin bilang maliit na vlogger. Ang mind condition. Kung matatandaan nyo po, tutol na tutol po ako sa pag-mind condition po ng abogado na mga nasubrahan ng talino. Dahil ganyan po ang patutunguhan. Kahit mali ka, ay papanigan kapag nabiktima ka ho at walang sumalungat sa pag-mind condition. Ang mga ito ho, nakawawang ito ng mga biktima na makikita nyo po diyan sa video na nagtatanggol dito sa ikangay leader ng kulto na ito, ay biktima ho yan ng pag-mind condition, doktrina, mga kaibigan. Ngayon, sana ho ay mabigyan ito ng hustisya dahil hindi lang po ito laban ng mga naabuso. Dahil laban po ito ng taong bayan. Dahil kapag hindi ho ito, nga po'y naputulan sungay, patuloy at patuloy pa rin ho itong mabibiktima. Medyo papiyaw pa lang, mga kaibigan. Pasensya na kayo kung hindi ko masyadong natalakay lahat dahil napakarami pa po, mga kaibigan, ang dapat tatalakayin natin dito. Ang pang-abuso niya, ang daming pang-abuso na nga po'y ginawa nito dito sa kanyang mga nga po'y membro. Ang mga testigo, bata, matanda, ay maraming isinawalat katulad nga po ng nasabi ko. Hahaba ang ating vlog. Kung ating isa-isahin, hintayin po natin sa karugtong kong vlog ang mga pagsisiwalat. Ang mga testigo ho, na bata at matanda na dating membro nila ay panasawak na po. Yung mga bata ng DSWD at yung mga matanda ho ay hawak po na ikangay mga kinaukulan kung sino dapat humawak. Napakarami ko dapat nga po ipaliwanag po dito, mga kaibigan. Sa susunod po natin vlog, isisiwalat po natin kung ano ang mga karumal-dumal na ginagawa nito sa kanyang mga membro nitong leader ng kulto na ito. Ang maliwanag po dito ay magkakaroon po ng linaw sapagkat nakatakda po ito na gisahin sa Senado. Sa Senado ho, doon po ito ikanghapoy dodorogin ng mga senador sa mga tanong na normal po upang isiwalat ang kanyang ikangapoy mga pangabuso sa mga nasasakupan niya na membro ng kulto. Socorro po kung tawagin yung lugar na yon na diyan po ay nasasakupan ng Surigao. Makikita nyo po sa larawan, isang bundok, mataas na bundok, mga kaibigan. Inuulit ko po, marami pong nabiktima nito. Hindi ko po lahat naibigay sa inyo. Teacher, bata, matanda, professional. Ang lahat po ng mga ari-arian, bininta. Sumama lang po dito sa kulto na ito. Leader ng kulto, mga kaibigan. Okay, alright. Sana po ay naunawaan nyo ang aking pagtatalakay na ito. Samahan nyo po din po ako dito pag ating tinatalakay dahil marami hong kabang-abang dito. Kita mo? Sinong kamukha nito? Mga kaibigan, ay kaunting ano lang po, kaunting kasiyahan. Sino po makapagbibigay dito ng kamukha? Wag niyo sabihin. Alam niyo na kung sino kamukha niyan, Isang abogado, kamukha nito, mga kaibigan, sa palagay nyo. Sinong abogado ang medyo nakakamukha nitong leader ng kulto na ito, mga kaibigan?
bukas po ang ating comment section. Diyan po, sa ika nga po public opinion. Pakisagot niya nga po, katuwaan lang, kung sino ang kamukha nitong abogado nitong leader ng kulto na ito. Kasi ayon sa aking pagsusuri, ay kamukha ito ng isang abogado. Sino ang abogado ng aking tinutukoy, mga kaibigan? Oh? Okay, masaya. Sige po, i-comment nyo lang po sa comment section, mga kaibigan. At kaunting shoutout lang po ha. At kukulangin tayo sa oras. At heto, buhat kay Alejandro Vidal. Andy, kanta pa more. Natatawa kami sa kanta mo. Banat sa mga sobrang talino. Maraming salamat, Alejandro Vidal. At Edgardo Bertomen, huwag kalimutan dumungaw paminsan-minsan, baka nariyan na sa lansangan ang pinagmamalaking people power. Aba, may people power daw. Laban ho sa ating yung sinasabi diyan ng Kapon ni TV. Aba, nananaginip ng gising. Nelo Montemayor, si Rande, hinulog ni Chupasio ni Atty. Pomelo, di ba magkatandim ng dalawa yan? Bakit anyari? Wala daw sa hulog si Chupasio ngayon. Ano ba yan? Yung talagang matindi ang matatalinong abogado. Okay, marami tayong kabang-abang, mga kaibigan. Muli po, abangan po ang latest update sa pag-aristo kay Arnie Tevez. At tayo po ay nag-aabang lagi diyan sa kinaukulan upang kumuha ng may init na ikangay video at may nilalaman na balita. At syempre, sa aking mga tinatalakay po, katulad po nito, ito po ay lagi na rin po tatalakay natin. Itong tinatawag na leader ng kulto na makikita po sa larawan, maraming nabiktima ng panluloko. Talagang matindi. Pang-abuso, marami ang nabiktima. Abangan po natin yan, kabang-abang, mga kaibigan. Maraming salamat, pagpalain po tayong lahat. Diyan po sa comment section, inuulit ko po, huwag po kayong matakot magbigay ng public opinion. Pag may pagkakataon, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pasensya na po sa lahat na nagpapa-shoutout. Sa next vlog ko po, abangan, mga kaibigan, kulang na po tayo sa oras. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Palakpakan!